Ako po si, Jewel Rain. Taga-sabi. Taga Carmona. Ako naman si Dora. Taga-Imus. Dayan, taga-Dasma. Ako naman si Loisy Ariana Piredonto, taga Batangas. Full name pa talaga. Kasi parang ano yung culture natin, intercultural, Carmona, Kagat na ako, Batangas. Magkakapit-bahay. Mga lugar kami. So ngayong araw, dito kami sa Bermosa. Isa ko na to. Naririnig ka ba nila? Okay, ko rinig nila ako. So ngayong araw, technically dapat, ang galap namin, magiinuman kami. Kaya lang. Kaso, tangaling tapat, di ba? Pangit naman. They can buy us. Hindi naman kami yung mga, tambay sa kanto. Hindi kami Tambay sa Bermuda. Hindi kami yung mga lolo na nagiinom sa kanta yung tangaling tapat. Oo, Hindi kami tama. ganun. Tama So yun. ang napag-isipan namin ay kumain sa Bermosa, dito sa lugar ng mga mayayaman. Tama yun. At dahil nandito tayo ngayon, ang topic natin ay The pros and cons of AI. Are you ready for the future? ano muna yung AI? Ang AI ay based on internet. Ang AI ay Artificial So, search intelligence. natin. Sige, let's say personal, tas yung sa Oh, sige. Ano muna sa tingin mo ang AI? para sa akin, ang AI yung kumbaga makabagong teknolohiya. Kasi ito na yung tumutulong sa atin sa mga mostly sa academics, yung simpleng search mo lang. I know you're watching right now. Siyempre, papanoorin niyo to. Yung simpleng search mo lang, lalabas agad sa AI. Kahit nga sa Messenger ngayon, meron ng Meta AI, di ba? Tama. So, yun, nakakatulong siya ngayon. Sa panahon natin ngayon. For me, ang AI naman, same sa'yo. AI yung artificial intelligence. Ano siya? Intelligence made by man. So, hindi siya natural. Ginawa siya ng mga tao. Yun. Malaking tulong siya sa atin kasi syempre, napapadali yung buhay natin, nagiging mas convenient with the use of AI. Pero at the same time, kaya titimbangan natin yung pros and cons ngayong araw. Kung nakakabuti ba siyang maigi, o meron din siyang mga hindi magagandang dulot. Mga disadvantage. Yun yung akin. Ikaw naman. For me, ang AI, since artificial intelligence siya, it aims to assist us and to parang remark yan ng society natin ngayon because we were able to step up to another level kasi hindi na natin kailangan halos gumamit ng utak. Tinan nyo ng senior high school kahit research GPT tayo, umamin na tayo. We all use it and it's very convenient. Pero there are times na nagagamit siya sa wala na yung integrity mo, tapos di ka na obedient. Kaya, yun, malaki siyang tulong, but at the same time, if it's used in the wrong hands, it's very Dangerous. Nakailang targets ka na? Isa. Ikaw. Patingin ko na, 1, Akin natin. 2, 3, 4. Tatlo na ako 2, 3, 4, Ating kapatid. 5. Sa akin naman ang AI, siya? Artificial intelligence. Malamang. Huwag na tayo mag-podcast, boys, kung ganyan. Totoo. Katulad ng mga sinasabi niyo, nakaka-help siya as for me sa kahit anong bagay. Mga sentences pa man yan na maikli. Sa academic. Yeah. Academic lang. Hindi, minsan pa nga, diba, si ChatGPT nga, tinatanong ko, kung sinasabi ko doon, I am sad. Tapos mamaya mag-chat na siya na, mag-chat siya ng gano'n. Yeah, it's scary how it's, being, like parang, over the time, it's, slowly becoming accurate. Tapos may mga videos na, may mga photo and videos na AI, parang generate a video, ganyan-ganyan. Dahil dyan, may tanong ako. Sabi dito sa internet, mga tanong nila, in which areas do you think AI can have the biggest impact? Ikaw muna try kasi ikaw yung nandyan sa unahan. Biggest impact. Areas. Biggest impact. Ng AI. Subukan ko muna sa iba. Sige. Sa akin sa talaga, parang nagiging fast changing yung natin, yung paligid natin because of AI. Siguro specifically sa ACADS natin, malaki yung impact niya kasi tulad yung sinasabi kanina ni Zayan. Advantageous siya on the terms na convenient na Totoo. magsisearch ka lang, tapos
may sagot ka na agad. Sobrang convenient, pasa mo na lang, okay na yun. Tapos ang ganda pa ng grammar. Totoo. Inconvenient siya in a way. Sorry na sa ano kasi perkosa kami mga nagmamotor show sila dito. Anyways, inconvenient siya. Ay, inconvenient. In a way, disadvantageous siya in a way na imbis na natututo yung estudyante na may natututunan siya in terms na parang mag-construct ng simple sentence, gumawa ng essay. Imbis na natutunan niya yung gano'n, nagiging reliant siya sa AI. Totoo. Nagsa-search na lang siya, tapos yun na yung pinapasa niya. Siyempre, yun yung cons nun kasi wala ka na natututunan. Ayun. Kayo ba? Ikaw ba na? Kahit yung Sa ano bang tanong nga ulit? Which areas do you think AI can have the biggest impact? kahit ako sino kayo. Select all that apply. Siguro hindi lang sa estudyante siya nakaka- Siguro sa mga, kunwari, worker din. Kasi nakakatulong din naman siya sa, kunwari, sa mga, let's say, yung mga teacher. Hindi ka kita. Let's say, yung mga teacher. Nakakatulong din siya. Lalo na yung nanay ko. Ang nanay ko kasi, ano siya, teacher siya. Ay, minsan, sa akin siya, pinapagamit niya sa akin. Yung, kunwari, mga lesson plan niya. Pinapa-chat GPT ko na lang. Pero hindi lahat ha. Grabe kayo. Hanapin namin ng nanay mo, report namin. Ako muna. Biggest impact para sa akin ng AI, yung sa academics talaga. Kasi, ayun nga, yung simpleng mo lang, kunyari, make an essay about gantong topic. Pagka type mo nun, meron agad siyang sagot. Tapos pwede mo na lang siya, lalagyan mo na lang, use simple terms, ganyan-ganyan, bibigay niya agad. So, very convenient talaga siya pagdating sa academics. Kaya lang, wait lang, ako muna, Bea. Ayun nga, kaya nga sinabi ni Dorothy na wala nang natututunan yung mga estudyante kasi doon na sila umaasa. Kaya, dapat matutunan pa rin nila na limitahan yung paggamit nito. Dapat, kahit gumagamit ka ng AI, dapat tinuturo mo rin sa sarili mo kung paano nangyari yung binigay niyang result. Next question. Lalo na kapag Sorry. Nagbabalala. Sorry, Sir Mike. My bad. May add ka ba? may add lang ako sa kanya. Lalo na kapag kunwari, bigla ang activity sa isang klase. Bigla mo, pwede siyang gamitin kasi nga, Pwede gumawa ng create a plan for me, ganyan. oo, kasi kabiglaan. Hindi ka naman makakapag-isip ng agad-agad. True. So, sa akin, biggest impact, I feel like lahat, the society itself. Kasi nga, parang domino effect lang yan. Kapag natuto ang bata na, kuya naman. Sorry. Kasi, kunwari, let's say sa school, nagagamit na yan. Siyempre, ando na yung mo, parang, I forgot the term, pero yung, tama at mali na paggamit. Masusubok yan. Tapos yung moralities mo. Siyempre, pag bata ka, matututunan mo kung magiging obedient ka, magiging may integrity ka, ganyan-ganyan. Siyempre, ma-apektuhin din yan kapag graduate ka na, nagtrabaho ka na. Simply the way you use it, mostly. Kunwari kasi minsan, imagine kapag grad student ka at lagi kang nag-AI. Siyempre, kung ako yung pasyente, mapapaano ako, like, Oo nga, oo. siguro let's just use it, as Reliant. oo. Reliant. Kailangan, kaya nga makes our life easier. Kumbaga, assistant lang yun. Assistant lang, ganyan. Hindi mo gagamitin talaga, parang, Doon ka na. Araw-araw. Nakarelay. Pero yung iba kasi, ginagamit yun pang like, copy-paste na lang sila. Kaya nga, mahalaga na malaman nila yung kung paano gamitin ng tama at naaayon yung AI. Pero ito, challenge ko lang yung sinabi mo na parang hindi siya reliable. Diba? Kasi parang, paano yun? Kung sa health workers, ginagamit nila yung AI. depende kasi kapag kunwari, imagine, lalo na nung quarantine, madaming graduate Paano pag gumraduate ka ng wala kang alam? Oo, like, Dahil- what if reliant ka na sa ganun?
Siyempre, kapag meron nga mga sa US, Akala ko may yung nakita ko, parang inamin niya, TikTok video na gumagamit siya ng ChatGPT. Na-decline yung, parang na-postpone yung niya, graduation, hindi na siya graduate because of it. Kaya, parang sinabi niya sa post na lahat daw ng works niya halos ChatGPT. So, I think it's a valid reason din naman kasi choice mo na yun eh. Morality mo na yun. akala ko yung minimum mo kanina, mga health workers, na kunwari yung nire-reseta kunwari dun sa pasyente. Oo, akala ko din. Akala ko yung minimum mo. Pero feel ko, susunod ganun. Parang kapag gumraduate ka ng tungkol sa health, tapos galing ka ng mga, hindi yung na-learn from the book mo. Parang pag tinanong sa'yo anong simptomas ito, kailangan isa-search mo. Oo, search mo lagi. Parang buhay yung nakaano dun. Oo. Kasi ang ano ko naman dun, kung ganun yung minimum mo. Kasi di ba yun sa AI, ang pinagbumulan niya lang din naman yung internet. So technically, reliable din siya. In some ways. Oo, Kasi, reliable siya, pero minsan hindi mo kasi lang kaya alam. din niya mag-provide ng source. Kasi nga yung pinagbulan lang doon, internet lang din. Pero yun nga, kailangan niya may source siya. Eh, kaso nga pagka walang source, parang hindi siya reliable. Red Hindi siya velvet to, reliable. sir. So, with that being said, ano yung mga concerns nyo about AI? Hindi siya laging accurate. Oo. Hindi siya laging accurate. Kayo ba? Bukod doon, ano pa? Sarap, sir. Lumalapang lang eh. Sorry sir, gutom na nanginginig na kami. Ito na yung mga batang probinsya na puntang Vermont. Sarap, boy. nagkakamay na lang. Nagkakamay, sir. Tikman mo yung akin. Para matikman Natikman ko na, hindi masarap. Ito, tingnan mo, masarap. Hindi ko nagustuhan yun. Hindi, ito lang kinagatang ko. Uy, ulul. Oo, ito lang kinagatang ko. Eating ko yan. Cute. Dali. Ako yung concern ko. Yun. Parang, medyo weird to. Paano? Ang concern ko, parang in the near future, paano kung kinain na tayo ng AI? Ayan nga yung, ano ko Mas mamaya. nakuha tayo ng Hindi yan, AI. ano. Yung tanungan natin about sa pag-overthink sa mga mangyayari in the future. Paano kaya itsura ng future natin? Kung puro, diba, artificial intelligence na. Nabalitaan niyo ba yung Jollibot? Oo, oo, Sa oo. Jollibee, Yung pagka-order mo, dadalhin sa'yo ng Yung robot, alam ko yan. Isipin mo gano'n na tayo parang in the near future, kunwari buhay pa tayo. Kasi syempre mabilis lang naman yung ng panahon, di ba? Parang nung kabataan natin, di pa uso cellphone, di pa uso Facebook. Like nung maliliit pa tayo, di ba? Wala pa tayong Facebook. Ngayon. Pero ngayon yung mga pinanganak, may mga Instagram na, may TikTok ako, may Facebook na. Oo. Paano kung yung mga next generation, ang madadatnan na lang din nila is yung mga AI? Napakabaril eh. Di ba? Paano kung gano'n na, di ba? Parang fast changing na. Paano kung kinain na tayo ng AI? Parang nakakatakot yun, no? Parang mawawala na tayo ng purpose as a human. Kasi kaya na nilang gawin lahat. Ano na lang dyan gagawin natin? Papasok yung sunod kong ikatlo kong tanong. Anong tanong mo? Do you think AI will replace human jobs in the future? Yes. Oo. It already has replaced Oo. jobs. Ngayon pa lang eh. Diba? Ngayon pa nakikita Yung na natin. sabi yung Jollibot, pwede naman mag-serve yung mga tao, pero instead na tao, nagiging ganun na. Tsaka add ko lang, parang we've lost touch to humanity. Wala Totoo. nang, Totoo wala yan. nang genuine connection between people. Oo. Kanya, realistically, sir, alam kong pinayagan mo naman kaming uminom, pero pati magmura, sana pwede sabihin to. Kasi there are times na yung, di ba, mga, let's say, for instances, mga gamers, mga lulong sa social media, lulong sa phone, sa gadgets, sa computer, they find themselves existing online. But And- not in and- real life. Nagre-realize sila relationship online. And it creates weird addictions. Girlfriend AI. Meron pang mga, sorry for the word, pornographics AI. Totoo. And makikita ng mga bata yun. And I think it's being really put in bad use. Depende kung sinong gagamit. Tsaka napaka-sensitive nun. What if kumuha ng random face yung AI? Face mga ng tao. deepfakes. It can affect the person's Yeah. background. Yung reputasyon ng Ano yung tao tawag doon? Yung kapag ginamit sa digital masama. footprint. Maapektuhan. Tsaka, why not make parang relationships outside na lang. Possible naman makuha mo yung mga ganun, yung
affection, ganyan. Mga ganun kasi, parang napupunta natin siya sa sexual stuff and it's disgusting. It's disturbing. Paano Di ba kayo parang pagka- ano? bata nakakita, no? Or itatawag ba nating AI yung kanina pagpasok natin sa Vermosa? Yung pinto, kusang bumubukas. Technology. Parang hindi, parang yun, ano lang siya. Detector lang yun. Pero hindi mo siya matatag na Hindi, artificial AI. intelligence. Index. Oo, baka kasi kinocode yun eh. Oo. Somewhat artificial intelligence yun, pre. Oh, kasi may sensor. Ang lahat ba ng machinery? Hindi. AI? Ano ba Ano bang ibig yan? sabihin kapag sinabing AI? Artificial intelligence. Parang ano. For me, Ganda mo. oo, kasi ano siya, like artificial siya made by man. On my opinion, di naman ako maalam. Kaya nga tayo nagaganto para maano natin. Diba? For me lang, parang yun nga, diba? Instead na parang dati yung mga nakikita mo, mga security guard na nagbubukas ng pinto. Wala na sila ngayon. Yung mga automatic, ano na. I would say kapag artificial intelligence, it replicates a human being. Nare-replicate niya Yung the ginagawa way sa we act, tas the way we feel, mga paggalaw natin. Kasi kunwari lang, sa sinabi mo, kunwari, pinto. Ano ba yan? Ewan ko if it makes sense. Hindi naman tayo Bawal nga daw to eh. Bawal daw. Basta yun. It replicates. Ano lang sa laman din? Sa Stop. laman din. Patay. Hindi ako nakain. Ano kaya? Kaya mo na naman daw. Iba na topic namin dito naman daw. Ah, sorry. Anyways, eto, move on tayo. Diba? So sa tingin natin, pare-pares mo tayo, nag-agree tayo with that na in the near future, or kahit hindi in the near future, darating sa punto na mapapalitan yung mga tao ng AI. So sa tingin nyo ba, parang pinagkakatiwalaan nyo ba, do you trust AI systems with your personal data? Hindi. Hindi. Kasi minsan, may mga magagaling na tao na parang nakakahack. Oo. May kakilala ako na... Sorry. Hindi ko sasabihin. Hindi ko sasabihin ko sino. Mang noisy. May kakilala ka, klase ko dati. Magaling siya mang-hack. Like, nakaka-code siya na parang nakaka-hack siya na Nililis ko na ako pagkatao. Sige. na mabubuksan niya yung cellphone. Mga Dati ganun. meron ako mag-hack ng mga wifi eh. Kinukulit ko yung sarili ko. Totoo? Paano? Trauma ko. Ako ngayon eh, parang iba na kasi ano nila. Kasi dati, parang sa base ako ngayon, grade 7 ako. Tapos yung wifi nila, parang madali lang. May app yun eh, tapos nire-reveal yung mga password. Parang sa iPhone, yung once na nakakonect ka, lumalabas yung ano. Ganun siya, pero kahit hindi ka pa nakaka-connect, nakikita mo yung password nila. Ganun ata pag hindi masyado ka nila security ng wifi. Pero yun yung topic natin, so balik tayo na isip. Ayun, pinakita niya sa akin ang daming code na system na anteking. Peggy na. Ikaw ba? Do you trust your life? Ay, do you trust your personal... Data with an AI system. You never trust something online. Oo, Oo, naman. totoo. Hindi, so hindi. Ako din hindi. At saka nung nagulat ako sa ChatGPT kasi parang may may pinapagawa ako sa kanya noon. Tapos alam niya yung mga impormasyon tungkol sa akin. Oo, nagulat ako. May tinanong talaga na hindi ko lang maalala kung ano yung tinanong ko noon eh. Tawag nila yung algorithm. Nadadetect niya yung algorithm mo. Ayun! Yun eh, no? Natatakot din ako dun. Pag sinilin pag ano, Pag may binanggit ka, gusto ko ng pizza, lalabas sa TikTok lalabas mo. Ayun. di ba? Pag sinilin, pag may dinner kayo kunwari sa isang sa isang app na not related dun sa app na yun. Kunwari, nag-search ka sa Google. Lalabas na dun sa Facebook yung sa marketplace. Kunwari, nag-search ka sa Google na electric guitar. Lalabas na yun sa Facebook mo, marketplace, puro nagtilid na lang electric guitar. Mga ad mo din. Naririnig Yun nga, kahit pinag-uusapan nga lang natin, di Kahit ba? nga- Tinan mo mamaya, may lalabas na. na po, Jayco, ganun. Jayco. Mamaya, patunayan natin yan. Jayco. Nat ba to? Hindi to nat. Saka isa pa, yung ad ko lang yung kanina, tsaka dyan sa Kasoy. question. Kasoy. Yung ano nga, Kasi ba yan? yan yung people can use your face sa Clickbait. mga picture na hindi naman meant dapat Ay, oo. makita ng lahat. Nakita niyo ba yung sa TikTok? May mga ganun kasing instances kasi syempre nasisira yung image ng tao. Halimbawa na You lang kay never know. yung nakita niyo kay Chang Ami. Yung kay Chang Ami yung nilagay yung niya, yung mukha niya sa nagbebenta ng gamot. Ay, Tapos pala,
pinatunayan sa TV Patrol na deepfake lang yun na Parang ginamit siyang Ami as Oo, parang sponsor. oo, ng endorser, Para ganon. maging reliable siya, gumamit sila ng sikat na tao. Ayun pa. Hindi ko na alam. Anong tawag dun sa policy na yun? ano, Appeal appeal to to ano? authority. Or appeal to popular opinion, something. Ang alam, ay, dito, Popularity. Basta pa, about Parang popular popularity. opinion. Basta ganon. basta, sorry sir ah. Alam mo na yan, sir. Kung saan na 4 cutie. Quattro cutie. Ito, may isa pa akong tanong. Which AI applications do you use or interact with on a regular basis? Ako, ChatGPT talaga. Activity. Aminin ko na rin. ChatGPT. Killbot naman. Ay, oo, Killbot din. Pag Mas paraphrase. madalas ako kay Killbot eh. Paraphrase kay Parang Killbot. first checker, AI detectors. Yan. Madalas talaga ako kay Killbot mula junior high kasi si ChatGPT. Medyo nagigilty kasi ako pag sila ChatGPT ko lahat. Ang ginagawa ko na lang, susulat ako ng essay ko talaga. Tapos dadaling ko kay Killbot. Ako, So, para Ganun naman talaga. Nandyan. Pero hindi yung para si Killbot yung gumawa sa Oo. May Ginagamit ko ganun ba lang si sa- Killbot pag pag talagang rush na. Kunwari kinabukasan, may reporting, talagang script. O, make ano, kunwari meron magpapagame Pero kami. mga ano mo din, ka-scripts mo. Ay, Ang sorry. sir. cute. Ano, kunwari may presentation na next day, tapos Tama, gusto tama. namin mag-add ng game. Magta-type lang ako, please make ano, add game plan, ganyan, ganyan, bla bla bla. Tapos malalaman mo na, parang madali lang, ganun. So, Loisy, ba't ka nagchat-chat? Ba't ako Ewan ko rin. Hindi kasi parang napapadali na kasi yun. Katulad din ng inyo, tignan mo. Parang pang mabilisan na lang, kunwari may reporting agad-agad. Tapos ikaw ang napiling magre-report. Oh. So, hahanapin Papasummarize mo kung sa kanya? Oo. Gawa ka na niya agad ng script. Kasi nga, yung mga info na binibigay ni ChatGPT, galing lang din naman sa internet. Eh, Totoo. doon ka lang din naman pupunta kapag gagawa ka script. Pag search ka, gagawin mo, di ba? Pero iba pa rin pag ikaw yung gumawa, originality pa rin. Oo, Kaya galing meron sa- diba lately parang yung AI checker. Parang, Oo. this is 95% AI generated. Yung mga ganun. Totoo ba yun minsan? Feel ko kasi may mga, Eme lang. Minsan nila-operate siya, sabihin nakikita din ako na parang maganda lang talaga siya gumawa ng essay. Ginanon niya, tapos parang naging AI generated. yun nga. May nakita nga ako sa Facebook eh, kahit daw gawang tao talaga, pag nilagay mo sa AI, minsan ang taas na percentage na AI yung gumawa. Kaya ang ginagawa daw ng mga estudyante, nilalagyan ng slang para ma-consider na hindi ito gawang AI. Parang nababawasan yung percentage niya kapag gumagamit ng mga balbal. Gagawin ngayon sa UTS namin. Nalaman pa kayo ah. Anyways, do you think AI can be biased in decision making? Hindi. Kasi one time, nagde-decide kami ni Loisy kung McDo or Jollibee. Pero lang sa AI, Meta AI. At Meta AI, what should we eat? McDo or Jollibee? Ang Hindi sinagot. niya kami binigyan ng Jollibee. O kaya McDo, yung bigyan niya mismo kayo ng sagot. pros and cons. Bibigyan kanya ng mga pinagkaiba ng dalawa. Ito dito may mga chicken nuggets dito, tapos dito may mga mostly burgers. Parang ganun yung ginawa niya. So ako masabi ko na hindi siya bias. Ako naman preto, personal kong kwento. Kasali ka na namin sa chismisan. Kasi meron one time, alam to ni Dayan eh. Pero iba pa to. Kasi alam mo naman ako insensitive, diba? Nag-joke ako bigla. Nag-joke ako kay doon sa asawa ko. Asawa mo? Tapos offensive siya. In a way. Sa kanya offensive. Sa akin kasi at that time, hindi siya offensive. Sa akin at that time, nakakatawa siya. Okay. Sabi ko na yung context. Sabi ko na yung context. Sabi niya gano'n. Kasi nag-aakad sa ako nun eh. Sabi ko, daming gawain. Sabi niya, you take breaks kasi. Basta ako nag-joke ako, okay, break na tayo. hello. Di ba nakakatawa siya pag sabi ko sa tropa? Siyempre sa kanya, hindi nakakatawa. Siyempre, Asawa mo. nakakaano yun. Kaya di kami na... Ayun, maintindihan mo rin yung side niya. So, ginawa ko, chinat ko si Meta AI. Wala na akong kachat, hindi na ako ni-reply. Doon sa mismong convo niya, at Meta AI. Oo. Ginawa ko din doon. Pero ano na yun, after na nagkapatid kami. No, nagsulat na Meta AI, sabi ko, parang, ano ba yung mga insensitive joke, ganyan, ano ba yung mga dapat hindi gawin at dapat gawin. So, syempre, masasabi ko hindi bias si Meta AI, kasi ako yung gumagamit, di niya naman ako kinampihan na hindi tama ka, hindi ka insensitive. Parang inano niya dun yung mga insensitive in a way na ganito.
Maganda din yun. Yung parang hindi siya mag-decide for you because ikaw dapat talaga mag-decide. Oo. May, let's say, may touch pa rin ng ano, morality ganun. Kasi nga again, ang AI ay kinukuha niya lang yung mga sagot niya sa Internet. Ang nakakatakot lang dun yung ano eh. Ayoko. Yung kagaya sa mga movie, yung ginagamit na sa kasamaan. Di ba? Totoo, ang daming ganun. Meron sa Netflix yung ano eh. Yung Ugly. Hindi ko Yung pinapapanood. Ugly na series. Oo, yung kay joking. Oo, kay Joey. joking ka. Sir, alam mo ba yun? Panoorin mo yun ah. Para mag-get mo siya. Pause mo muna to. Pause mo muna, manood ka muna. Alam nga, di mo spoil ako. Solid Sige na na. 26 minutes na tayo nagkwentuhan. Bale. Pa. Ano? Ganito mo nga. Kasi Konti we lang. live in a society na ugly and pretty. Oo. If you're ugly, Hindi. Bago ka pag 16 ka na, 16 ka na, may gagawing proseso may sa'yo, surgery papagandahin sa'yo. ka. May options kung anong color gusto ng hair mo, eyes mo, kung Parang gano'n may mga kapatamos. standard. Parang ganun. Kailangan, if you, sa prettier side ng city, doon yung magaganda. Sa, Dun sa parang isang ugly building side, lang. Yung mga pangit. Tsaka parang tinitrain lang sila, ganyan-ganyan, and wait until their 16th birthday. You have either the choice to join them or tumakas ka dun sa, like, reality. Hindi, wala nga silang choice, di ba? Kasi tumatakas sila. Choice mo. Pinanood niyo ba ka? talaga, pre? Tinunod namin. Hindi mo pinanood? Basta yun. Kasi ano siya, ang nangyari kasi doon, sir, parang pagkatapos ng transformation nila, nagbabago yung ugali nila, hindi na sila yung dating sila, parang wala na silang pakiramdam. Parang nagiging robot na. Oo, parang gano'n. kasi Binago sila ng ano. They're trying to build a perfect world. Ano? Kaya They're trying to build a perfect world. Oo. Kumbaga, kung ano yung perfect sa leader nila. Ayun na. Ayun lang. So, panoorin mo yan. So siguro ang thought ko, kaya rin siguro na-invento yung AI. Kasi, di ba, ang man, walang bagay sa mundong to ang magiging sapat para sa isang tao. For example, milyonaryo ka. Pero may kulang pa rin sa'yo. Oo, parang may totoo. kulang pa din. Lagi kang may hinahangad na something. Might it be pera ulit, might it be tao or what. Basta may pakiramdam na kailangan mo talaga may makamit ka. We always crave another feeling. Kasi nga, Siguro, By nature na yun eh. kaya ganun nagawa yung AI kasi para hindi siya nasasatisfy siguro in a sense sa kung anong nakikita niya ngayon. Para may gusto pa siyang innovation something. Oo. Kasi marami pa naman kayang i-improve eh. Sobrang dami pang bagay sa mundo na kaya i-improve. sa tingin nyo kaya, lalampasan pa ng AI yung talino ng tao, yung pinakamatalino ng tao. Probably not. Oo naman. For syempre. me, lampas na pre. Oo, ngayon pa nga lang Ikaw eh. na tao ka kaya Ikaw mo nga, gawin yung ginagawa ni Meta AI. Diba? Papatulong pa nga ikaw mag-spa ano sa kanya. Kaya, Diba? diba, parang lampas na. Pero, hindi siguro in terms of talino eh. Siguro in terms ng ano, tao lang How yung, fast? How fast you can ano? tao lang yung nakakaramdam. Like, tao lang yung may kakayanan na magkaroon ng empathy, Experience. Tayo pa rin ang smartest. Ayun yung pinagkaiba natin. Yun yung wala sa AI. Yung lahat ng Dinisconnect niya na naman. lesson na Sorry. lesson sa buhay natin, nakukuha natin sa experience natin. Totoo. Kasi si Meta AI, yung kukuha niya sa, Internet. ulit-ulitin natin yan. Eh, di ba yung internet, nakakapag-upload tayo doon. So, kapag nagkaroon din siya ng experience. Hindi Hindi. niya naramdaman, hindi yung experience. Wala siyang nararamdaman. Okay, yes, ma'am. Wala siyang emotion. May data lang siya. Oo, may data. Pero hindi na yun experience. Kung baga kunwari, niyakap kita Lois, alam ba ng AI yung pakiramdam ng Oo. yakap na yun? I-describe niya Oo, lang di-describe niya lang yun. What could I-describe niya yung mga data na nakuha niya sa Sa tao din. Sa tao niya din. Galing din sa tao. Guys, Diba? Pero for me, Walang AI kung Walang walang tao. tao. wala, never magiging mas, ano yung sabi niya, mas matalino? Oo. Mas matalino ang AI sa tao kasi ang AI ba na, kunyari, let's say, philosophy-wise, na parang di ba meron tayong feeling na, kunwari, The Matrix, ganyan-ganyan, gumagawa tayo ng movie about it. An AI could never feel that way. Parang wala silang
prove ng point, they're never curious. Kasi ang tao, like, we're always driven by questions. Oo. So, we always seek answers. Parang ganon. Yung curiosity mo, you can make it into reality if it's even possible. So, feel ko yun, ang human talaga humans are the smartest species on Earth. So, Totoo yan. nag-search ako kasi pinag-uusapan natin kanina. So, sinasabi sa internet, which is another AI overview. Si John McCarthy daw, yung kadalasang kinikredit, sa kanya daw binibigay yung credits na kung sino nag-invento ng artificial intelligence. Si John McCarthy. McCarthy. Oo. Ano daw purpose niya sa paggawa ng AI? Meron pa kasi, hindi lang siya yung kinikredit. Si Alan Turing. Meron din si Alan Turing. Ano yan sa history of computers yan Si Parang- Alan Turing. Kaya pala ko pamilyar. Si Alan Turing yung nauna, tapos parang dun kinuha ni John McCarthy yung yung idea. inspiration yung idea. So ngayon, alamin natin kung bakit nga ba. Pero before that, habang inaalam ko, sagutin nyo rin muna yung tanong na do you think AI should be regulated in governments? Paanong regulated? Parang ginagamit. Hindi pa ba siya ginagamit ngayon? Being used sa offices. Hindi ko rin alam. It's probably used everywhere. Kasi, Everywhere. Free access naman kasi ang AI. tsaka ito, sa Google. Google, si Siri, artificial intelligence yan. Alexa. Oo. Or si Alexa. Alexa naman. Siri, call my boss. Sino yun? Ganyan. Si akala ko. Siri, email the ganyan. Alexa, Google, blah blah blah. Ito nagagamit siya. Pero, Hindi, ang pag tanong, government-wise, do you think it should be? It's a yes or no question. Do you think it should? Hindi. Para sa akin, yes. ano ba? Sa anong aspeto ba? Kasi in general, General, makakatulong siya. Kung makakatulong siya, bakit hindi mo kasi gamitin? syempre, yung gobyerno, hindi siya nagsistay lang as isa parang syempre, sumasabay din yan sa dalay ng Oo buhay naman. natin. Syempre kung hindi sila nakakasabay sa ganun, sino nang Paano uunlad yun? paano una, di ba? Sino nang maniniwala sa gobyerno kung siya mismo hindi nakakasabay? Oo. Totoo. So somewhat, for me it's a yes and also a no. Kasi nga, tinitingnan natin yung pros and cons. For me, no siya in ways na kunwari gumagawa ka ng batas sa legislative tapos i-chat GPT mo, anong pwede kong gawin sa kasong ito, yung mga ganun, anong pwede kong sa batas, chat GPT mo. Syempre sa ganun, no. Kaya nga sinabi ko sa anong aspeto, di ba? Sa, hindi yes, mo dapat sa, depende. Yes, kasi ano yun? Nabasa rin sa'yo. Binali ko si Steven Sabi Yes, ko dahan-dahan, inuha ko. Teka lang. mo na lang. Yes, sa Yes. aspect na. Kasi sabi ko kanina, yes, kung makakatulong siya, kunyari, sa paghahanap ng data ngayon. Kasi, So, papadali. papadalan. Kunyari, kasi sa mga ano ngayon, sa government, kapag kunyari, kukuha ka ng voter's ID, kapag tinepe pangalan mo doon, di ba makikita agad yun, yung data mo. So, ayun lang. Pero kapag sa ibang aspeto naman, kagaya nga ng sinabi ni Dorothy na tungkol sa batas, yun na, wag mo namang i-chat GPT kasi ano yun eh, Batas na yun. karapatan ng tao yun kasi eh. di ba? Usually by the book talaga. Oo. Tulad may sinusunod tayong 1987 Constitution. Talagang pinag-isipang mabuti dapat ng isang politician Nasa ano yun. ka, nag-chat GPT ka ng gano'n. At saka, ay dahil. Hindi, for example sa atin, application sa government natin sa Philippines. Kunwari, nag-chat GPT basta sila dun sa gobyerno, nag-chat GPT siya. Eh, syempre, sinusunod ng Pilipinas, the 1987 Constitution. Kung nag-chat GPT siya, basta yung makukuha niyang information, yung information na makukuha niya, pwede hindi yun sa Pilipinas. Kasi nga, yung nakukuha niya sa internet, kung saan-sang information. Malawak yun eh. Malawak yung information. Pwede hindi siya applicable sa Pilipinas. So, syempre kung sa government, panay-panay chat GPT silang gano'n, di ba? Hindi nagtangahan sila doon. Napag-usapan natin sa gobyerno. Sa tingin nyo, in which industries do you see the most potential for AI adoption? Ako sa science and Science. technology, sa innovation. Sa STEM kasi kayo eh. STEM kasi ako, sir. Nung grade 12 kami, sa innovation ako. Ang ginawa namin, di ba may coding doon, sir? Ang ginawa namin, angklet siya para sa mga
may Alzheimer's and dementia. Ang tawag namin sa device namin, founded. Kasi para siya sa parang tracker siya, Para gano'n. nahanap. Nilalagay siya dito sa may bandang paa. Kasi nga anklet, di ba sir? Gano'n. So, ayun lang, share ko lang. Maganda talaga kapag ginamit mo siya sa innovation. Yung amin namang prototype, wala bulok ang aming prototype. Ano kasi siya? Bamboo kasi. Hindi naman tungkol dun sa prototype. Ay, Kung anong kung anong aspeto lang magagamit ko Pero Yun nga, sinabi ko, science din. scientific na yun. Tama din naman. Kasi nga, saan mo gagamitin kapag kunwari use? I mean, magagamit siya, pero mas magagamit kasi ng Ayun science nga. technology. Feel ko ang last talagang reliable. Math and... Ay, hindi. Ano Pwede mo na last sa math. reliable? Sa humanities na lang. Kasi it talks about history. Siyempre may primary and secondary sources. Mas maayos pa rin talaga yung by the book. Totoo. For me, pag usapang industry, specifically tingin ko mas magagamit siya sa mga factory, gano'n. Mga machineries. Sa factory, kasi, syempre, di ba, Innovation din. Innovation din. pag sa mga kunwari, yung manpower, diba? Pag kunwari, sobrang daming tao kailangan mo. Syempre, mag-short ka dun sa tao, di ba? Kasi Sobrang, may qualification, at saka, Mataas yung ng product. at saka in a way, ang pros niya, yung machine, hindi ganun sa tao na napapagod na kailangan matulog, kumain. Yung machinery, pwede mo siyang iwan like overnight, tapos may Tsaka matatrabaho ka, mas, di ba? mas lessen yung errors. Oo, Kasi diba? naka-code yun Kasi computer siya. So siguro yun yung pros niya. Ang cons na naman na nakikita ko siguro, unemployment. Ayun, Siyempre, oo. mawawalan Ayun ng lang. trabaho yung mga tao kung papalitan natin ng mga AI. Feel ko naman, kahit na unemployment, hindi rin naman kunwari yung mga ibang tao, hindi rin nila feel ko na mag-employ sa isang gawa na gano'n. Kasi maghahangad pa rin yung mga tao ng ibang trabaho na mas malaki kaysa dun sa factory na yun. Gets nyo? Oo. So siguro masyado na tayong madaming napag-usapan. May takeaways na kayo. Ang last na lang siguro natin, what improvements would you like to see in artificial intelligence technology? Rhyme yun, Rhyme Ano yun. daw? What improvements would you like to see in artificial intelligence technology? Ikaw muna. Ako agad? Ikaw nagtanong Marami, syempre. Marami. Kagaya na. Accuracy. Diba? Tulad ng sabi natin kanina, inaccurate Kung siya. reliable ba yung source. Siguro mas maganda kung yung sa natin, meron din siyang, alam mo yun, may source din siyang nilalapat, like binibigay automatically, hindi yung para hingin mo pa. Kasi syempre, kaya ka nga Kailangan mo naman pa kasi yun, Diba? Parang provide the source. provide the source, diba? Can you do it in APA 7 format, diba? Papaganunin mo pa siya. Siguro yun. Tsaka, paano ba? In a way, I think, yung AI mas maganda siya if siguro, paano ba pa siya sasabihin na hindi masyadong sana mas maging exclusive for some people. Like, hindi siya Lahat. madaling gamitin, pang lahat. Kasi nga nagiging delikado siya. Like yung kanina, yung nababanggit na yung mga deepfakes, like, nagagamit yung mukha ng ibang tao sa maling paraan. So, siguro mas okay siguro kung medyo exclusive siya. Ganun. Like, babayaran mo para magkaroon ka. Tsaka syempre, sa mga estudyante, para hindi na sila talagang magsikap silang matutunan yung isang bagay para gawin nila. Di ba kasi parang sayang naman na, kunwari sa UMS, may subject kaming creative writing, tapos malalaman mo yung mga klase mo, nagchat-chat GPT lang pala. Tsaka Parang, anong what's, point? what's the purpose of life if you're just masa ka lang sa kung saan? Hindi mo paghihirapan. Iba rin kasi yung parang, alam mo yung effort na binigay mo, tapos nag-grade tapos mataas yung nakuha mo. Iba yung feeling na gano'n na pinaghirapan mo. Siguro yung sa ganun lang. Yung naisip ko sa kayo. Anong improvements would you like to see in AI? Ako sa talaga, sa mga machines ngayon. Di ba, kunyari, magandang example. Ano ba bang kailangan nating para mas convenient ang pamumuno? Siguro sa public transportation. Paano? Kunyari sa ibang bansa. I don't know if it's considered
hindi. Bakit? Kasi kapag Technology, AI may more coding technology yun. na kasi. Okay lang. Siguro kasi nakakode yun. Siguro pag public transportation, lalo na sa third world countries. Kasi sa ibang bansa, available na siya. Ngayon kasi, syempre, Pilipinas ay hindi pa masyado angat-angat. Nasa baba pa tayo. Sana yun yung ma-improve. Gusto ko ba makakita ng yung malulupit na machines na kinode ng malulupit na tao. Hindi ko alam eh. Basta alam mo yung kunyari. Nakakalipad na tayo, no? O pwede. Yung yung jetpack, kaya yung sapatos natin. Iron Man? Oh my gosh, imagine. Yun yung biggest O kaya yung kay Willy Wonka. Yung katulad kay Iron Man, si Jarvis. Yung lumilipad na elevator ni Willy Wonka. Na-enjoy ko ngayon siguro, yung VR. Virtual VR, reality. Sa Bilyar Boy, no? Sa IMAX, gano'n. Yung nanonood ka, tapos winiwisik-wisikan ka ng tubig. Oo. Parang dama mo, 3D, pagkabaho ng no? tubig na gano'n. Pang Kabahay yung tubig. So, ayun. So, take away niyo siguro. Last question natin. Isa-isa. Ano tayo? Mula sa'yo. Ano? Gusto ko yung kung... Ano yung, ano mo? Ano ba? Kasi parang kung ba, tinatanggap na ba natin yung AI sa buhay natin talaga? Parang sa napag-usapan natin, naway mo na ba yung pros and cons on your opinion? So, ano yung mga yun? Para sa akin kasi napakarami niyang parang wala pa, parang kasi, hindi ko alam, parang para sa akin nalilimitahan ako sa sa mga, hindi, marami din kasi. So parang, magulo ko. Parang internal thought mo yun. Parang nag-internal marami siyang advantage. At the same time, marami din siyang disadvantage. Kaya ang gusto ko lang, sa mga tao, bilang tao tayo, na may moral, na kayang maging mabuti, gamitin din natin sa mabuting paraan, yung AI. Hindi lang tayo puro asa sa ganito. Alam niyo, nagigets ni ba? Yung parang magpakatao ka, kahit gumagamit ka ng AI. Oo. Maganda ba yun? Maganda ba yun, sir? Thank you for that wonderful question. Philippines! Kala ko talaga yung AI na pag-uusapan natin sa TikTok. Iba pala yun. Salamat sa roses. Salamat sa roses. Ako naman, titimbangin ko. May talaga. Ang mas mabigat talaga for me talaga is the cons. Cons ng AI. Kasi nga syempre, imagine niyo parang sa mundo natin ngayon, yung animals, parang mas dominant ngayon yung mga tao. Diba? Parang we're on top of the food chain. So syempre, pag inisip mo pa siya, lalo mo pinalawig yung isip mo, parang darating din sa punto na we're on the bottom of that, and yung artificial intelligence, may chance na sila yung on top Nasa taas of that. na, no? Kasi nga parang on Ayun intelligence talaga, nakakatakot. sila talaga yung wala lang talaga silang emotions. Ayun lang yung pinagkaiba, no? For me talaga, mas labang talaga yung cons. Tsaka yung pinag-uusapan nga natin kanina na, syempre, yung tao, nature na niya yung magiging greedy eh. May times talaga na dahil convenient. Diba? Tulad yung sabi ni Miss totoo. Bayat sa atin sa philosophy. Sa Intro to Psych. natin. Yung tao, humahanap niya ng paraan na mapagaan yung buhay niya sa abot ng mga kaya niya. Piliin niya lagi ang pleasure kaysa Lagi niya pain. pipiliin yung pleasure kesa sa pain. Lagi niya pipiliin yung convenience. So, syempre, kung may AI ka, you will use that ng talaga, on your, yung Most convenient way. Most convenient way. So, syempre, wala namang sobrang hindi maganda. So, syempre, kung ganun talaga ang nature ng tao, at daabot talaga sa puntong gano'n na hindi mapipigilan, talagang sobra na sa paggamit, mawawala yung pagiging tao natin. Sana hindi mangyari. Oo, pero hindi natin alam kung buhay pa tayo yun, o kung baka tayo yung mga taong pinag-uusapan natin na yun, di ba? Hindi natin alam. Ako naman, siguro, ang pinakamalaki niyang con is domino effect lang talaga siya. It greatly affects education. Tsaka imagine if umasa yung mga bata sa AI. Like, may
sa Instagram stories nakikita ko kay Kim Kardashian, kay Kai Cenat, Twitch streamers. May nagsisend sa kanila ng PR ng yung robot, yung si Bill Gates ba? I don't know, basta billionaire siya sa US and he's sending PR packages na gano'n ng yung robot talagang nire-replica niya yung human actions and words. Tapos nakikita niya yung mga nakaka-detect siya ng emotions, ganyan-ganyan. Like, kung may ganun tayo, parang masasayang lang din yung opportunity to learn. Oo. Kasi, tinan mo, overpopulated na nga ang mundo. Dadagdag pa tayo ng ganun. Like, paano naman yung mga taong, I don't know how you say it, pero, paano sila matututo kung may ganun na, kung napalitan na sila? Like, where's the opportunity to learn? Oo. Nawawalan sila ng ganun. Iniisip ko na, ano kaya magiging future natin kanina? Ano magiging future natin pag di nawala yung ubo mo? Sorry. Kung nagdo-dominate na Daramdam. nagdo-dominate na ang A. Kasi, tingnan nyo, dun pala sa mga trabaho, sa mga machineries na ginagamit, lalo na ngayon, sinasabi nyo yung, sa mall, yung dati, guard ang Nagbubukas ng pinto. nagbubukas, tapos ngayon, technology na. Iniisip ko lang kung may trabaho pang dadating sa atin. Ay sa future, since tayo naman lahat, kaya naman mag-adapt, pero parang na-accept na rin kasi natin paunti-unti yung AI. Oo. So, kaya bang palitan ng AI ang tao? Feel ko. Oo. Kayang palitan ng AI ang Yun nga tao? yung iniisip ko kanina. Maaaring hindi, pero isipin niyo pre, ang daming epidemya ang dumadaan, COVID. Paano kung dumaan yung pinakamalaking epidemya? Tapos, Nag-extinct na yung mga tao. yun nga, nag-extinct yung mga Nakakatakot tao. yun, sir. Artificial intelligence na lang yung natira. Eh, paano kung at that point, parang kaya na nilang gumalaw on their own, na hindi What na nila about kailangan ng tao. uneducated people, di nila alam gagawin nila. Tapos, yung may mga, yung mga high classes lang on top of the pyramid. Sila lang yung may mga ganong access. Yun, yung mga, dito, yung AI na robot, yung real life robot talaga. Siyempre, parang yun na pinaka-Google nila. In real life na talaga, gumagalaw na yung Google nila. Oh, like kung sana Sometimes silang it's like that. kung sana silang may mga routine na sila gano'n. Nakakatakot isipin. Tapos nagka-pandemic na tapos yung mga tao extinct na, sila na lang. Tsaka, may Diyos ko po. Like kung may nagbe-build na lang sila ng mga robot, tapos gano'n na lang sila dumadaan. Meron ako nakikita ng mga picture Grabe, meron pre. din picture ng naisip ko lang to, ewan ko kung part din siya ng parang psychological shit. Ay, sorry. Pwede naman ito Okay lang, si sir lang yun. Sir. Ginagawa nila ng AI video yung gagalaw yung picture ng patay. Ayun, nag-iiyakapan. Nakakatakot yun. Okay na natin. Ganun na ganun. Gaganon. Okay naman siya in a way, pero imagine how that affects a person psychologically. What if nag-start siyang umasa dun? Oo nga. Nakakatakot Oo nga, lang. totoo. Diba? What if nabaliw yung tao kasi isipin niya baliw dun? Oo. Di ba kanina nabanggit mo, yung mga parang taong computer lang ng computer. Nilalulunod Umaasa sila sa girlfriend AI, boyfriend AI. Meron nang nagre-replica ng voice. Isa pa yun. Voice AI. Oo. Like, May imagine. mga nakikita kayong parang kanta ni ganito ka ng ni Taylor Swift, mga gano'n. Oo. Itong voice na to, pwedeng makabi agad yan at magamit sa Huwag na daw pangit. digital footprint, pwedeng magagamit against you. Imagine sa future jobs nyo, tapos nag-background check about you. What if may gumamit na ng ibang ganyan? Parang may libreng tayo So, yun ang endorsement tagal sa na- Jayco. J. Cool. Yaku. Anyways, Anong iiwanan nating tanong sa mga manonood natin? dahil naka 50 minutes na tayo mahigit. Isang oras na to, hindi na ko papanoorin din sa'yo. Oo nga. Kung nakaabot ka dito, sir, 4 ka sa akin. Di yan makakabot sa'yo. Ano guys? Di yan makakabot. Anong iiwanan nating tanong sa mga manonood? Isa-isa tayo. Sige. Sige, sila yung sinama mo. Oh, hindi. Wala Wala akong maisip Lagi eh. na lang. Ikaw, parang may Kaya nga ikaw nakaisip eh. Ang Isa na lang. Yun lang, isa-isa lang. Isa-isa na.
Kasi sige. sa nakaraan. Ang tanong ko. Feel ko kaya sabi ko Ang sa'yo kasi tanong. feel mo yung tatanong ko yung tatanong ko. Tanong. Oo nga eh. Sige, ang tanong ko. Ang tanong ko, tingin nyo ba, darating sa punto mag-extinct yung mga tao, tapos AI na lang ang natitira? Gagi naman eh. Oo. Yung tanong ko. Ano ba? Ang tanong ko ay... Ako muna. Oh. Para sa inyo, kasi sa amin eh, na nagtanungan din tayo, para sa inyo, kaya bang palitan ng AI ang mga tao? Ako naman, can we really say we've achieved humanity if we've reached the top of the artificial intelligence? Never. Sir, di mo kaya. Ang ganda ng mga ano Di niyo. mo kaya, Anong sir. Pinonsi? Anong gamot sa ubo? Oo, anong gamot sa ubo? Ano? Sa tingin nyo, wala akong maisip. Ang ganda ng tanong niyo. Sa tingin nyo, wala Sa akong tingin nyo, Tanong ko. Kalimutan ko agad yung tanong ko. on the top of you reach humanity. Are we actually contented if na-reach na natin yun? We're never pinakamaganda contented. We're humans eh. By nature na yun. Hindi ko na makita yung humanity ngayon eh. Parang ano eh, Wrap up na tayo. parang hirap sa tao Wag magpakabuti. na. Balutin mo. Wag na, wag na. Kahit tabot to. Kita nyo yan, ubus na. Tapos may matitirang isang piraso. Yan talaga ang kulturang Pinoy. Kulturang Pinoy, yan yung tinatawag na Jahe piece. Akin na yan. Jahe piece. Anong jahipis? Sa tingin nyo, mawawala kaya in the future yung mga tao tapos mapapalitan kami ng AI? Ikaw lang. Gawin mo pa kami. Ano mo, tanong ko yon. Nagmura ka? Sorry, sir. Ay, feel ko din, kapag masyado ng gamit na gamit ang AI, feel ko it can lead to it can lead to more people being poor. Ano sabi mo? Kasi mawawalan ng job opportunities. Totoo. Ay, oo. Totoo. Mapapalitan na, lahat na ito mapapalitan. Umunlad nga ang ekonomiya Wrap up nyo. na. Naghirap naman yung mga tao doon. Oo, yun lang. The more you get, the more people. That is our conclusion. Maraming salamat po sa inyong panonood. To close this, would Kami like to po, thank you. would like to thank Jacob. Na nakaabot kayo dito kasi sponsored by Would like to take the following. Would like to take the following. Thank you, Ayala Malls Vermosa. Thank you, Jacob. Thank you, McDonald. Maraming salamat, sir. 4 ah. 4 ba? 4. We are the... We are the Ano tayo? Chismosa Frogs. Basta kami yun. Kung nasa Vermosa kami. Kami yun. Bye-bye.